I will be taking you to Central Western Visayas tour visually. Ready? For Central Visayas, puntahan natin si Dumaguete, Negros Oriental, and Siquijor. And for Western Visayas naman, ito ang mga pupuntahan natin. Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, at Capiz. Touchdown, Dumaguete! It's our day 1. Halos 9 a.m. na rin kami nakarating from Manila due to some delays and of course, to start the tour, kinuha muna namin ang nirent na motorcycle. Ito nga pala ang Sulphur Vents of Valencia. It's at 20 to 30 minutes from city proper of Dumaguete lang. Along highway lang ito at kapag meron kang lung problem, you should avoid this kasi matindi ang amoy ng usok na parang bulok na itlog due to the high sulfur level dyan sa lugar. After 4 minutes drive naman, bubungad sa iyo ang Pulang Bato Falls. Dahil sa sulfur content, naging reddish-orange ang malalaking bato sa paligid at merong taas na 30 feet ang waterfalls na ito. 100 pesos nga pala ang entrance fee dito. Magpa-picture ka man, maligo ka, may entrance po. Kapag may extra time, dumaan na rin kayo dito sa Red Rock Hot Spring. 2 minutes away lang siya from Pulang Bato Falls. Umaabot ng 37 to 39.5 degrees Celsius ang init dito na nanggagaling sa Sulphur Mountain na katabi lang nito. Another picturesque spot na makikita mo in Dumaguete is the Tierra Alta. It's a residential resort at nakikilala ito dahil sa kanyang Greek-inspired clubhouse na Bala Santorini. 50 pesos nga pala ang entrance fee niya at kapag gusto mo maligo sa pool ay 300 pesos naman. Ito, kapag umabot kayo ng at least 200 pesos for your food and beverages, free entrance na din po siya. Around 4 p.m., bumuli na rin pala kami ng ticket ng ferry via Ocean Jet ang sasakyan namin. Twice a day lang pala siya every 7:20 a.m. at 7:10 p.m. and the journey takes around 45 minutes to 1 hour. Sea travel lang naman siya from Dumaguete to Siquijor because Siquijor will be our next destination and we will spend our first night in Siquijor. So see you tomorrow guys. Bye! Hi guys, it's me again, Jana of Jana's Travel, and I will be taking you to Siquijor, the Mystic Island. It's our day 2 ng aming Central Western Visayas trip. Alam nyo bang in terms of land area and population, Siquijor is the third smallest province in the country. St. Francis of Assisi Church is our first stop, and this is their oldest church. Located lang ito outside the port. Dito mo rin pala makikita yung Welcome to Siquijor signage. Along Siquijor Boulevard, makikita mo naman itong I Love Siquijor signage. At alam nyo bang, maganda din dyan kapag gabi kasi maraming street foods available. Next stop is the Paliton Beach in San Juan. Kilala naman ito for its white sand kaya tawag ng local dito ay Little Boracay of Siquijor. Actually, sobrang small lang ng place, like less than 350 square meters lang siya, kaya very easy to explore lang yung Paliton Beach. Giving some tips and gratitude sa mga taong kumuha ng video and pictures sa inyo is much highly appreciated. From Paliton Beach, we proceed naman to Kapilay Spring Water Park. It's a natural spring pool open to the public and located in the Middletown Park ng San Juan. Next stop natin is the Pitogon Cliff. 30 pesos lang naman ang entrance niya. This was named after the Pitogo tree na tumutubo sa area. Actually, habang naglalakad kami, or ako, it seems na parang wala namang magandang view na ino-offer ang place. And tada! After few meters from the gate, mapapasabi ka na lang na, yes, this is really a hidden paradise. Naks! Tapos talagang mapapa-conquer your fear of heights ka dito. As the local told us, alam nyo ba, nasa 40 feet daw ang highest point ng cliff. From San Juan, pumunta naman kami bandang Lassie. And first destination naman natin dito is yung Enchanted Old Balete Tree. This is one of the faces of Siquijor, kaya must visit din siya. Sinasabi rin na almost 400 years old na daw yung puno na ito. Dinadayo rin pala dito yung fish spa experience na sobrang nakakakiliti pero relaxing at the same time. Nakakatanggal din daw ito ng mga dead skin cells. Local call these small fishes as piit. Few meters travel lang, quick visit ka naman dito sa Happy Tanan.
which means where everyone is happy. Happy tanan! Kilala ito for their broom shot photography skill. Ito naman pala ang Lassie Church, and this was built in stone and hardwood by Filipino artisans noong 1884. Dahil nga na-preserve nila, alam nyo ba na nominate din ito sa UNESCO World Heritage List. In front of the church, ayan naman pala si Lassie Convent at meron niyang 20 pesos entrance fee kapag gusto mo magpa-picture sa loob. So, and let's take a lunch break naman dito sa E-Road. Dapat nakapag-advance order na rin pala kayo bago kayo pumunta dito ha, dahil jam-pack ang tourist na kumakain dito. After having lunch, let's go to Bugahai Falls. From jump-off point, nasa around 5-minute walk pababa lang siya or nasa around 135 steps going down to reach the first level. Meron kasi siyang 3 tier. Sikat pala ito sa mga gustong mag-ala-Tarzan. But the local here is sobrang galing mag-ala-Tarzan no, habang binivideohan ang mga tourist. Next stop natin is itong Salagduong Beach. Actually, this is the home of the most famous cliff jumping point here in Siquijor. Pero syempre, hindi ako tumalon dyan at nagpa-photo ops lang talaga. Nag-quick snack break na rin pala kami dito kay Ate Lita. Sikat itong store niya for Pan de Visaya. Along roadside lang siya ng Enrique Villanueva. Originally talaga si Ate Lely Betts yung hinahanap namin pero mas nauna namin nadaanan itong kay Ate Lita. Master pala yung bukayo bread niya. And to end our day, nag-rest kami for a while dito sa Aquamare Beach Camp Resort with Eagle-style accommodation at talagang mapapa, there's no place like Dome ka kapag nakita mo siya in reality. For sure, kapag sinabing Siquijor, guys, what often comes to our mind are Kulam, Black Magic, pero yung totoo, sobrang ganda dito sa island nila. Bitin nga kung day tour ka lang and plus point pa, yung super safe yung area. Kaya don't forget to add this sa bucket list niyo ha. Siya sige, see you tomorrow. Bye! Good morning! It's me, Jonah of Jonah's Travel at samahan niyo ulit kami dito sa Western Visayas Trip. For our third day, puntahan naman natin ang Sipalay ng Negros Occidental. From Siquijor, back to Dumaguete kami. Yung first trip na 6 a.m. via Ocean Jet ang sinakyan namin. From port, dumiretso na rin agad kami papuntang bus terminal. At since yung biyaheng Sipalay ay bandang 12 noon pa, nag-cutting trip na lang kami bound to Bayawa. After 3 bus transfers, finally, nakarating na rin kami ng Sipalay at bandang Perth Paradise Resort lang ang dinayo namin. Actually, the infinity pool is very small lang, kaya enough na yung day tour na around 3 to 4 hours of stay. Nasa 100 lang naman ang entrance fee dito. Ang highlight dito is to experience swimming in the infinity pool with a stunning view ng mga islets. Saglit lang din kami nagstay dahil 4 hours pa yung land travel from Sipalay to our next destination, which is sa City of Smiles, Bacolod City. Touchdown, Bacolod, it's our day 4 at timing ang punta namin dahil Mascara Festival pala at yung pinaka-highlight na araw pa ang dating namin. First na pala natin ay itong San Sebastian Cathedral, the oldest church in Negros Occidental. Located lang ito along Rizal Street across ng Bacolod City Public Plaza. Next is the ruins. Sabi nila, kapag nagbacolod ka, hindi pwedeng hindi ka pumunta dito. Pagmamayari pala ito ng isang negosyante ng tubuhan at paggawaan ng asukal na si Don Mariano Lacson. Para pala ito sa kanyang late wife na isang Portuguese. Itinayo man ang mansyon sa ngalan ng pag-ibig, pero nasira daw ito dahil sa galit naman nung panahon ng digmaan. Baka mapakwento pa ako sa inyo ng history. I-research na lang siya ha. Char! At ayun na nga, napakasaya ng araw na ito dahil first time namin nasaksihan ang Mascara Festival. Every third week of October pala ito ay pinagdiriwang at itong festival nila ay may pagkakahawig sa Brazil's Rio Carnival. Pinapakita ng festival na ito ang pagiging masiyahin at palaging nakangiti ng mga Bacoleño. Pakita rin sa festival na ito ang pagiging matatag at kakayahang labanan ang anumang krisis na darating o dumapo sa kanilang buhay. Sa totoo lang, masaya ma-witness naman itong street dancing competition. Nakitang-kita ha, hindi lang pagalingan ng sayaw, kundi pati yung mga magagarang costumes nila. At syempre, bago matapos ang nakakapagod na araw, nakipila na rin kami dito sa napakasikat na Aida's Chicken Inasal. Beside SM City lang siya sa Manukan Country. Siya, sige, see you tomorrow. Bye! Good morning! It's me, Jonah of Jonah's Travel at samahan niyo ulit kami dito sa Western Visayas Trip. For our day 5, puntahan naman natin yung the heart of the Philippines, which is the Iloilo. From Bacolod City, sumakay kami ng fast craft via Wisam Express.
Pero meron din namang available na mga Ocean Jet, Supercat, or Fast Cat. Halos 10:30 AM na rin kami nakarating sa car rental shop at una naming pinuntahan ang Garim Farm sa bayan ng San Joaquin. After 1.5 hours from the Iloilo City, touchdown Garim Farm, known as Stairway to Heaven pilgrimage site ito. 150 pesos per person pala ang entrance fee niya. Timing naman na napakalakas ng ulan pagdating namin kaya hindi agad kami nakapagsimulang mag-explore. Pero alam niyo ba, pagpasok pa lamang, makakakita ka na ng iba't ibang halaman at hayop. Madadaanan mo rin ang Noah's Ark. Tapos sa malayo, makikita mo din agad ang malaking krus na kulay puti. Bago ka makarating sa cruise, nasa 480 steps ito. Ayun na nga, pumasok na kami sa isang dark meditation tunnel na magpapa-heaven feel like sa'yo. Sabayan pa ng tugtog na, Hallelujah! 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 Pili mo tuloy, paglabas mo dyan, nag-aabang na rin sa'yo si San Pedro. Makikita mo din pala paglagpas ng lagusan ng ibang anghel at ibang nananampalataya na nakatingin sa ulap na kung saan nakatungtong ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. At sa bandang dulo naman, pababa ng hagdan ay may nakasulat na Back to World. Great experience din siya ha. Pauwi ng city, dinaanan na rin pala namin itong Miagaw Church or Santo Tomas de Villanueva. One of the Baroque church din ito ng bansa at considered din siya ng UNESCO World Heritage Site in Iloilo. Last stop namin itong Molo Church or Santa Ana Church. Sinasabing isang feminist church ito dahil karamihan ng mga statue na makikita mo sa loob ay female saints. Nasa 16 female saints lang naman. Sayang, sarado na pagdating namin kaya di namin siya nakuhanan. Hala, tapos na ang pilgrimage day. See you tomorrow. Bye! Good morning! It's Vijona of Jonas Travel at samahan niyo ulit kami dito sa Western Visayas trip. For our day 6, puntahan naman natin ang mango capital of the Philippines, Guimaras. Pero hindi season ng mangga ang dating namin, pero totoo nga ang chismis, sobrang dami manggahan farm dito. Para makapunta ng Guimaras from Iloilo City, sumakay kami ng pump boat sa Ortiz Wharf and the boat rides takes around 15 to 20 minutes lang. Isa ito sa pinakamaliit na probinsya sa bansa and you'll be able to see all the famous tourist spots in just a day lang. Did you know that the smallest plaza in the world ay matatagpuan lang dito sa Guimaras? Yes! That's why they earned a title in the Guinness Book of World Records. Meron itong maliit na statue ng ating national hero na si Jose Rizal at alam mo ba na yung area niya ay nasa around 200 to 300 square meters lang? Bongga sa liit! Ang cute! Maliban sa sweet mangoes, kilala din ang Guimaras sa kanilang windmills. Ito pala ang San Lorenzo Windmill na naging tourist attraction na din. Almost 27 windmills daw meron sa probinsya. Alam niyo bang each turbine ay kaya makapag-generate ng 2 megawatts? In short, kaya makapag-produce ng total of 54 megawatts sa renewable energy to. Amazing! Aba syempre, hindi din papahuli itong next na pupuntahan natin, the Giselle Lighthouse of Nueva Valencia. After 1 hour from San Lorenzo Windmill, nakarating na rin tayo dito sa Giselle Lighthouse. Did you know na this is the second oldest lighthouse in the country? Since 1894 ito unang nagbigay liwanag sa mga manlalayag na dumadaan ng Panay Strait. Along the way, packet ng lighthouse pala, meron din kayong madadaanan na nagtitinda ng mga pasalubong at believe me ha, mas okay bumili sa kanila kasi mas cheaper yung price nila kaysa dun sa pasalubong center. Ito naman pala ang Trappist Monastery sa bayan ng Jordan. Para siyang secluded place sa isang secluded island. Pwede kang mag-alone time dito ha, kasi walang tao at sobrang tahimik. Dinayo na rin namin ang sikat na Pit Stop Restaurant. Nakilala sila sa kanilang mango pizza. So if you happen to visit the Guimaras Island, don't forget to stop on this cafe. Tapos, itong Guimaras signage naman ay makikita nyo lang bandang provincial capital sa Jordan. Yun yung capital town of Guimaras at meron ding malapit na pasalubong center doon na makikita sa loob ng kanilang tourism office. Around 1 p.m., bumalik na rin pala kami ng Iloilo City, the gateway to Guimaras. Best time to visit here is around February up to May. But if you want to witness the Manggahan Festival, then bandang 2nd to 3rd week of May ka pumunta. Siya, sige. See you again tomorrow. Bye! Good morning! It's me, Jonah of Jonas Travel at samahan niyo ulit kami dito sa Central Western Visayas trip. For our day 7, puntahan naman natin ang seafood capital of the Philippines, Capiz. Pero hindi naman kami nakapag-seafood buffet talaga kasi ang mahal pala ng mga prices nila. By the way, here's the places to visit once nasa Capiz kayo. First is the Cafe de Raza, known as the first and only hilltop restaurant ito sa probinsya.
Dito mo rin pala matatagpuan yung I Love Coffee signage. Experience Bali at the Edge. Kailangan nyo lang mag-short trek dito. Stairway to Heaven din ang peg niya. Located nga pala ito sa Barangay Kulasi na kung saan matatagpuan din ang Kulasi Lighthouse. Halos nakapwesto ang The Edge na ito sa isang cliff along the northern edge of Kulasi Peninsula na nakaharap naman sa Sibuyan Sea. Kaya overlooking talaga ang magandang view. Next stop is the ruins of Alcatraz. Isang abandoned unfinished resort daw ito na pagmamay-ari ng Bermejo family. Walang entrance fee dito pero meron lang minimal parking fee sa sasakyan ninyo. Ito naman pala ang Panay Church or Santa Monica Parish. Dito mo pala matatagpuan ang pinaka-biggest church bell in the country as well as sa buong Southeast Asian region. Dakong Lingganay ang tawag ng mga local dito. Nasa 5 feet din ang taas niya. At the same time yung simbahan, it has an old Spanish wishing well din. I know Capiz has so much to offer pa, but we have limited time na din. Siya sige, see you again sa next gala. Bye!